Daddy, gusto ko ng own gun ko. Maktol ni Stefan na siyang 7 taong gulang pa lang. Nakasimangot ito at naka-cross arms pa sa kanyang ama na si Ryder, o mas kilala bilang si General Sandejas. You are just 7 years old, Stefan. Hindi pwede sa mga bata ang baril. Sabi ko naman sa'yo, nabibilhan na lang kita ng baril-barilan, hindi ba? Mas maganda yun at hindi rin delikado. Marahang sabi ni Ryder sa anak na siyang mas lalong sumimangot. I don't want a fake gun. Gusto ko ng real gun, Daddy, tulad po ng gun mo. Saka, why Brennan has his own bow and arrows, but I can't have a gun? Real din naman po yung kay Brennan, kaya bakit po siya meron, ako wala, tsaka bawal sa akin? Bakit hindi pwede? Patuloy na sabi ni Stefan na siyang ikinabuntong hininga ng kanyang ama. Ang tinutukoy ni Stefan na Brennan ay ang kakambal nito. Quadruplets kasi ang anak ni Ryder at nang yumao niyang asawa noon. Hindi alam ni General Sandejas kung ano ang gagawin niya sa mga anak. Dahil maagang nawala ang asawa niya, noong 2 taong gulang pa lang ang mga bata. Siya ang bumuhay at nag-alaga sa mga ito. Dahil palaging nasa kampo si General Sandejas, naroon din palagi ang mga bata para matutukan niya na maayos sa mga ito. Kaya lumaki ang quadruplets ni General Sandejas na may kakaibang mga hilig. Your gun can hurt someone, Stefan. Pero I know how to use gun, Daddy. Uncle Felix trained me. Mas magaling pa nga po ako kay Uncle Felix sa gunning eh. Daddy, kaya bakit ayaw niyo ako bigyan ng gun? Putol ni Stefan sa ama niyang napahawak na lang sa tagiliran nito. Wow, ako ang nag-train sa'yo pero binabackstab mo ko. How dare you, Stefan Sandejas? Ayaw ko na sa'yo. Hindi ka nararapat na maging disipulo ko. Angil ni Felix o ang Chief Armorer ng kampo. Tinatawag din itong Master Sergeant Felix Evangelista. Uncle, nandyan ka na po pala. Kaagad na lumapit si Stefan kay Felix. Nanginiwian ang anak ni Ryder. Kita mo ito? Kita mo to anak mo, General Sandejas. Masyadong sip-sip. Halatang-halata kung kanino nagmana. Asik ni Felix na ikinataas ng kilay ni Ryder. Sinong sip-sip? Pakiulit nga ang sinabi mo. Gusto ko lang malaman kung makakapagsalita ka pa ba pagkatapos ng mga balak mong sabihin sa akin. Malamig na sabi ni Ryder. Nakaagad ikinatawa ni Felix sa naiilang na paraan. Joke lang, bossing. Bilis na mamapikon itong kaibigan ko. Akala ko ba friends tayong lahat dito? Bakit naman ang bilis mo mapikon? Tura ni Felix at hinampas pa ang balikat ni Ryder na walang ekspresyon na muka na tinitigan lang siya. Hi, Uncle Felix, tulungan mo po ako. I want Daddy to buy me gun po. Kanina ko pa po siya pinipilit pero ayaw po akong bigyan ni Daddy ng gun. Kahit Glock 42 o kahit Smith or Wesson MP, shield lang po ang bilihin niya sa akin, Uncle Felix. Gusto ko rin po ng own gun ko. Singit ni Stefan sa pag-uusap ni na Ryder at Felix. Hindi pa rin sumusuko si Stefan sa kagustuhan niyang magkaroon ng sariling baril. Pumayag ba ang daddy mo? Tanong ni Felix kay Stefan na siyang nakangusong umiling-iling. Eh di hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Saka, Stefan, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi basta-basta ang pagkakaroon ng isang baril? Yes, I did train you. And I was very proud of your improvement. Isa kang genius sa larangan ng mga baril. Stefan, pero sa edad mo ngayon, hindi pwede magkaroon ka ng baril. Hindi rin papayag ang batas sa ganito. Naintindihan mo ba? Besides, if you want a gun, nandito naman ako sa headquarters palagi. Pwede mo akong hanapin para i-train kita. In that way, makakahawak ka ng baril in a legal way. Do you understand? Marahang paliwanag ni Felix kay Stefan na napabuntong hininga. Your Uncle Felix is right. Makinig ka sa kanya. Dahil siyang mas magaling sa aming dalawa pagdating sa mga baril. Tura ni Ryder sa anak na walang nagawa kundi tumango. Nasa ganoong sitwasyon ng tatlo
nang biglang pumasok ang hinihingal na si Captain Alex Wilson. Ito ang medical officer ng headquarters. "General, ang mga anak mo!" Sigaw ni Alex habang turo-turo ang labas ng opisina ni Ryder. Kaagad na napahawak si Ryder sa batok niya. Wala pa mang sinasabi si Alex na kahit ano, ramdam ni Ryder na may ginawa na namang kaguluhan ng mga anak niya. Sa huli, lumabas ang 4 sa opisina ni Ryder para puntahan ang isang kambal ni Stefan na naghahasik ng lagim sa base headquarters. "You took my ice cream. Ang sabi mo, hindi mo kinain pero nakita ko sa CCTV na ikaw ang kumuha. Magnanakaw ka, Zayden!" Sigaw ni Riley, na galit na sumugod. Nagbitaw si Riley ng suntok na swabing iniwasan lang ni Zayden, na hindi man lang pinagpapawisan o kinakabahan sa nangyayari. Si Riley at Zayden, ang parehong magaling sa combat na kakambal ni Stefan. Ang pinagkaiba lang, sa dalawa, magaling din si Riley sa hacking, habang puro martial arts lang ang kinahiligan ni Zayden. "It was just an ice cream. Kung gusto mo, bibilan kita ulit ng bago." Bored na sabi ni Zayden na iniiwasan pa rin ang mga suntok at sipa ng kakambal niya. "Hindi yan ice cream lang. Bigay yun ni Nazara sa akin. Mang-aagaw ka ng ice cream, Zayden. Hindi kita mapapatawad." Asik ni Riley at muling sumugod sa kakambal niya. Nagpatuloy ang mga ito sa paglaban sa isa't isa habang maraming mga tao nang napapatingin sa mga ito. 7 taong gulang lamang ang dalawa. Pero dahil tinrain ang mga ito mula 3 taong gulang pa lang, hindi may pagkakaila ang galing ng mga ito sa larangan ng martial arts. "Nagsisisi ka na ba na tinrain mo ang mga anak mo?" Nakapamewang na tanong ni Felix kay Ryder na sumasakit na ang ulo dahil sa mga pangyayari. Si Ryder mismo ang nagtrain sa quadruplets niya pagdating sa martial arts dahil gusto niyang matuto na dumepensa ang mga ito. Ngunit hindi inaasahan ni Ryder na magiging mahilig ang mga ito sa ganung bagay. At nagkaroon pa mga ito na ibang hobby. Ang pinakamatanda sa quadruplets na si Brennan, nahilig sa archery. Ngunit magaling din ito sa martial arts. Ang ikalawa na si Stefan ay mga baril at martial arts din naman ang gusto. Ang pangatlo, si Zayden. Puro martial arts ang hilig at ang panghuli si Riley. Nahilig naman sa hacking, ngunit magaling din sa martial arts. "Hindi ba natin pipigilan ng dalawang yan? Bakit ba kasi sila nag-aaway dahil sa ice cream?" Natatakot na tanong ni Captain Wilson na siyang kagat-kagat ang kuko nito. "At ang babata pa nila para maging ganito. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo masyadong pagbigyan ng mga bata na matuto sa pakikipaglaban." Dagdag na sabi pa nito. "Hay nako, Alex. Para namang hindi ka dumaan sa ganito. Naalala mo ba, yung muntik mo ako masaksak ng scalpel dahil kinuha ko yung bigay ng crush mo na chocolates. Ganito lang din yun, bro. Crush kasi ni Riley si Nerzara. Kaya syempre ganyan yan." Nangingiting sabi ni Felix at nang sabay siyang lingunin ni na Alex at Ryder, agad na tumabingi ang kanyang ngiti sa labi. "Sabi ko na nga mananahimik na ako. Sige, pigilan niyo na sila. Hindi na ako makikialam pa." Sabi pa ni Felix bago bahagyang umatras at tumabi kay Stefan na kanina pa nakatingin sa mga kakambal niyang nagtatalo. Pero bago pa kung saan umabot ang pagtatalo ni na Riley at Zayden, ay may bigla ang lumipad na panas sa pagitan ng dalawa, dahilan para mapaghiwalay sila. At ang panang yon bumulusok pa ibaba sa lupa. Doon dumating ang panganay sa quadruplets na may hawak-hawak na arko at pana. "Hindi pa ba kayo tapos magtalo?" Tanong ni Brennan sa mga kapatid niya, na kaagad umamo ang muka pagkakita sa kanya. "Mas cool pa tignan ng anak mo kaysa sa'yo, pre." At pagkatapos ng sinabi, tumawa pa si Felix na kaagad ding napatikong ang bibig pagkatapos siyang bigyan ng masamang tingin ni Ryder. "Nag-aaway kayo sa ice cream na bigay ni Nerzara at ngayon ginugulo niyo pa ang buong base. Gusto niyo ba mapaalis tayo dito? Hindi niyo alam kung gaano inaalagaan ni Daddy ang posisyon niya para mabigyan tayo ng magaang buhay.
Tapos, nagkakagulo kayo dito? Ito ba ang tinuro ni Dad noon habang nagsisimula pa lang tayo sa training natin? Mahabang sabi ni Brennan na mas lalong ikinatahimik ni na Riley at Zayden. Kahit si Zayden, na madalas walang ekspresyon ng muka at palaging bored, takot kay Brennan, na siyang pinakamatanda sa kanila. Sa huli, nagbati rin sina Zayden at Riley dahil sa pagdating ni Brennan. Sabay na rin bumalik sina Zayden, Riley, Brennan, Stefan, at ang daddy rider nila sa opisina nito. Ganon din si Felix, habang si Alex naman umalis dahil tapos na rin naman ang gulo. Sa susunod, hindi ko gustong makakita ng ganong klaseng pangyayari. 7 taong gulang na kayong lahat at alam nyo na ang tama sa mali. Paano kung minasaktan kayo kanina habang naglalaban kayo? Hindi nyo man lang ba naisip ang bagay na yon? Pangangaral ni Ryder sa mga anak nang makapasok na sila sa loob ng opisina niya. Napanguso si Riley, habang si Zayden naman yumuko at hindi matignan ng diretso ang ama sa mga mata nito. Sorry, Daddy. Hindi na po mauulit. Hinging tawad ni na Riley at Zayden sa ama nilang napabuntong hininga na lang. Tinuruan ko kayo ng martial arts para madepensahan nyo ang sarili nyo kapag malaki na kayo. Pero anong ginawa nyo? Ginamit nyo ang itinuro ko para maglaban-laban. Hindi yan ang gusto kong mangyari. I wanted you all to use your skills in the right way. Kung ganito nyo gagamitin ang kakayahan nyo, sana hindi ko na kayo tinuruan pa. Pagpapatuloy ni Ryder, dahilan para mas dalong makaramdam ng pagsisisi ang kambal. Daddy, hindi naman po sinasadya ni na Zayden at Riley yung nangyari eh. Promise po na hindi na po nila uulitin ang ginawa nila. Right, Zayden and Riley? Singit ni Stefan. Kaagad-agad namang tumango ang dalawa. Sabay ding nagtaas sa mga ito ng kamay na parang nanunumpa. Promise, Daddy, hindi na po mauulit yung nangyari po. Hindi ko na po gagamitin yung kakayahan ko laban po sa kapatid ko. At mag-iisip na rin po ako simula ngayon bago sumugod. Turan ni Riley. Hindi na po maulit ang nangyari, Daddy. Hindi ko na rin po aagawin kay Riley ang mga pagkain niya po para asarin siya. Sabi naman ni Zayden. Sa huli, napabuntong hininga si Ryder. Hindi naman talaga siya galit sa mga anak. Pero ayaw niya na makasakit ang mga ito ng ibang tao. Kaya hanggat maaari gusto niyang kontrolado ng mga ito ang kanilang sarili. Fine. Bati na ba kayo? Tanong na lamang ni Ryder sa mga ito. Yes po, Daddy. Sabay na sagot ni Zayden at Riley. Kaagad pang naglapit ang dalawa para akbayan ang isa't isa. Alright. Sa susunod, sana hindi na mangyari ang ganun, okay? Sige na, pumunta na kayong kusina at kumain na kayo. Kakausapin ko lang ang Uncle Felix nyo. Sa sinabi ni Ryder, sabay-sabay na naglinya sa harap niya ang mga anak at sabay-sabay ding sumaludo ang mga ito bago nagmamadaling tumalikod para umalis. Napangiti na lamang si Ryder habang nakatingin sa mga ito. Ang cute talaga ng mga anak mo, pre. Buti na lang di sila nagmana sa'yo. Kapag sa'yo sila nagmana, mababawasan ang cuteness nila. Ngiting-ngiti na sabi ni Felix. Wala akong pakialam kung di sila nagmana sa akin. Kamukhang-kamukha ko naman sila lahat eh. Ako pa rin ang panalo. Sabi ko nga, di ba, hindi mo sila kamukha? Inirapan lang siya ni Felix. Nurse Zara, bakit po kapag kasama mo si Daddy namumula ang pisngi mo? Kuryosong tanong ni Riley kay Zara. Si Zara ang nurse ng base headquarters. Kasali ito sa grupo ni Captain Alex at isa rin itong medical officer ng kampo. Si Zara din ang madalas kasama ng mga quadruplets dahil ito ang pinakamalapit sa mga ito. Pero ang dahilan kaya gusto ni Zara mapalapit sa 4 dahil crush niya si General Sandejas at gusto niyang makuha ang loob ng 4 na bata. Ano kasi? Hindi siya makapag-isip na isasagot. Walang pumapasok sa utak niya. Hindi niya matapos-tapos talaga ang gusto niyang sabihin. Nahihiya siya ngayong gustong itanong ng mga bata ang tungkol sa bagay na yon.
Hay nako, Riley. Ang dami-dami mo namang tanong kay Narzara. Kakain ka ba ng ice cream o hindi? Maktol na tanong ni Stefan na ngayon ay may hawak-hawak ng ice cream sa magkabilang kamay. Ang 5 ay nasa isang convenience store na malapit sa base headquarters. Nagkasundo ang mga itong kumain ng ice cream. At dahil nadaanan nila si Zara, habang papunta sila sa convenience store, inaya nila ito. Tama si Stefan, Riley. Nandito tayo para mag-ice cream, kaya ba't ka tanong ng tanong kay Narzara? Baka mainis si nurse sa atin tas iwanan niya tayo. Sabi ni Zayden na hindi lang 2 kundi 3 ice cream ang hawak. Bakit ang dami niyong ice cream? Akala ko ba tigi-isa lang tayong 4? Kaagad na reklamo ni Riley pagkatapos mapansin ang kinuha ng mga kapatid niya. Wala namang sinabi kung ilang ice cream ang pwedeng kunin eh. Ang sabi ni Narzara, siya ang magbabayad. Sagot ni Brennan na siyang 2 ice cream din ang hawak. Si Narzara na tumawa lang dahil naaaliw siya sa quadruplets. Tumabingi rin ang ngiti niya dahil sa narinig na sinabi ni Brennan. Hala, ang sweldo ko. Agad niyang sabi sa likod ng kanyang isipan habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Di niyo naman agad sinabi, yun lang pala, di kukuha din ako ng marami. Ngiti-ngiti na sabi ni Riley. Bago pa man mapigilan ni Zara si Riley, nakakuha na ito ng 4 na ice cream. Nanlulumong napatingin si Zara sa loob ng pitaka niya, kung saan 2,000 na lamang ang laman. Nasabi niya lang naman na siya magbabayad ng ice cream, kasi akala niya tigi-isa lang ako kunin ng mga ito. Thank you, Narzara. Ang bait-bait niyo po talaga. Alam ko po na nilibre mo po kami ng ice cream kasi nandito po ako. Ang mga kakambal ni Riley na nakarinig sa sinabi niya na pangiwi. Meron din talaga tong isang to. Bakit ba hindi niya mapansin na crush ni Narzara si Daddy? Naku, paano na lang kaya kapag nalaman niya na crush din ni Daddy si Narzara? Naiiling na sabi ni Stefan sa likod ng kanyang isipan. Ayaw basagin ang pagiging asyomero ng kapatid. Salamat din sa inyo. Nga pala, ang daddy niyo kumain na? Mahinhin na tanong ni Zara sa mga bata. Kumain na yan si Daddy? Hindi pa yan kumakain si Daddy, Narzara. Nakita nga namin kanina, puro mga files ang kaharap niya eh. May ginagawa po ata siyang bagong plano ngayon at strategy. Nagpunta po kasi si Uncle Felix kahapon sa opisina niya tapos nag-usap po sila. Kaya abalang-abala po ngayon si Daddy. Putol ni Stefan kay Riley. Pero kumain na kanina si Daddy. Naawa na nga po kami kay Daddy kasi wala pa po siyang kain. Kanina pa nga po namin siya pinipilit pero ayaw niya pong kumain kasi may ginagawa po siya. Kung hindi po kayo abala, pwede niyo pong puntahan si Daddy para hatidan ng food. Panigurado po matutuwa si Dad. Putol ulit ni Stefan kay Riley. Nagkasalubong ang kilay ni Riley at akmang sisigaw nang bigla ang takpan ni Brennan ang bibig niya para pigilan siya. Manahimik ka, Riley. Huwag mong siraan ang love life ni Daddy. Sabi pa ni Zayden na siyang nasa tabi ni Riley. Sa huli, umalis si Zara para kumuha ng pagkain sa kusina at para madala yon sa opisina ni Ryder, kung saan hindi pa rin to umaalis, habang naiwan naman ang quadruplet sa labas ng convenience store. What? Crush ni Narzara si Daddy at crush din ni Daddy si Narzara? Hindi makapaniwalang tanong ni Riley pagkatapos niyang malaman ang dahilan kung ba't siya pinipigilan ng mga kakambal niyang magsalita kanina. Ayan kasi, puro ka-hacking at ice cream. Dapat kasi tinitignan mo nang maayos yung ice nila, okay? Hindi mo man lang ba napansin kung paano tumingin si Narzara kay Daddy? Tapos yung itatanong mo kanina tungkol sa pamamula ni Narzara kapag andyan si Daddy? Namumula si Narzara kasi nahihiya siya kay Daddy kasi nga crush niya si Daddy. Paliwanag ni Stefan kay Riley na ngayon ay napapaisip. So, kaya tayo binibilhan ni Narzara ng ice cream kasi gusto niya si Daddy? Hindi naman sa ganon, Riley. Kasi totoo namang gusto tayo ni Narzara.
Gusto niya mapalapit sa atin kasi gusto niya tayo. Pero iba naman yung nararamdaman niyang pagkagusto sa atin at kay Daddy. Intindihan mo na ba? Marahang sabi ni Brennan sa kapatid na marahang tumangutango. Ayos lang yan, Riley. Saka ayaw mo nun, kapag naging sila ni Daddy, magiging mommy natin siya. Hindi ba? Ang saya kapag nagkaroon tayo ng bagong mommy. Ang madalas na tahimik si Zayden, nagsalita. May ngiti pa ito sa labi. Dahilan? Para mapangiti rin si Riley. Sige na nga, ibibigay ko na lang kay Daddy si Nerzara para hindi na palagi nagkukulong si Daddy sa opisina at para hindi na rin siya always nakasimangot. Tura ni Riley, dahilan para magtawanan sila. Tama. Kulang lang sa love life yung si Daddy kaya always siya nakasimangot. Sabi sa akin ni Uncle Felix na ang way para maging happy ang life ng tao, magkaroon ng love life. Yun ang kailangan ni Daddy natin. Bibong sabi ni Stefan at nag-thumbs up pa sa mga kakambal niya. Pero paano natin paglalapitin sina Nerzara at Daddy kung palagi namang nagkukulong si Daddy sa office niya? Nakangusong tanong ni Riley kaya napaisip sila bigla. May nanonood sa atin. Lahat naging alerto sa sinabi nga ni Brennan at kaagad nilang napansin ang isang van mula sa malayo. Hay nako, sa lahat ng pupuntiryahin nila talagang tayo pa. Di ba nila alam na bihasa tayo sa pakikipaglaban? Hindi man nila tayo nahahawakan, paniguradong tumba na sila lahat. Naiiling na sabi ni Stefan. Pwede tayo magpakuha sa kanila. Suhestyon ni Brennan na ikinataka ng mga kapatid niya. Gusto niyo paglapitin si Daddy at Nerzara? Di ba? Kapag nakuha tayo, paniguradong makakaramdam si Nerzara ng pagsisisi kasi iniwan niya tayo kanina para lang kay Daddy. Hindi siya hihiwalay kay Daddy habang si Daddy naman, hindi ko alam kung mag-aalala ba siya sa atin kasi alam niya yung kakayahan nating apat, pero paniguradong hindi niya palalampasin ang pagkakataon na lumalapit sa kanya si Nerzara. Dagdag na sabi ni Brennan, bilang paliwanag sa mga kapatid na tumangutango naman. Tama ka, naisip ko rin na magiging ganyan ang mangyayari. Kapag nagkataon na umayon lahat sa plano, maaaring sila ni Daddy pagbalik natin. Diba? E di pagbalik natin, may mommy na tayong apat. Ngiti-ngiti na sabi ni Riley. Magandang plano to. Panigurado, magpapasalamat sa atin si Daddy pagbalik natin. Pwede ko na ring hingin sa kanya yung baril na gusto ko. Sang-ayon ni Stefan na kahit sa anong sitwasyon, baril pa rin ang nasa isip. Nasa ganoong posisyon ang apat nang biglang may tumigil na van sa gilid nila. Nagsilabasan na ang lalaki na kaitim doon para kunin sila. Si Riley nagpeke pa ng pagtakbo, pero nahuli siya ng isa sa mga lalaki. Bitiwan niyo ako! Isusumbo ko kayo sa Daddy ko! Sigaw pa ni Riley para itodo ang pag-acting niya. Ganon din ang ginawa ng iba pa na nagpupumiglas pero hindi naman nilalabas ang totoong lakas nila. Manahimik kayo! Ang iingay nyo! Sigaw ng isang lalaki na pinalo pa si Riley sa puwetan, dahilan para lalo siya magingay. Isusumbo ko kayo kay Daddy, lagot kayo sa Daddy ko! Sigaw ni Riley. At muli, nagpumiglas siya. Hanggang sa matagumpay ang mga ito na ipasok sila sa loob ng van. Sa wakas, naka-jackpot din tayo ngayong araw, paniguradong. Magugustuhan ni boss itong mga nakuha nating bata ngayon, malulusog. Paniguradong malaki ang magiging kita natin sa kanila. Sabi ng isa sa mga lalaki na kaitim. Nagkatawanan ng lahat sa sinabi nito. Habang nagkatingin na naman ang quadruplets, hindi alam ng mga lalaki na kaitim na maling uri ng bata ang nakuha nila. Pagkatapos magpaalam ni Zara sa mga bata, bumalik siya sa base headquarters para pumuntang kusina. Ikinuha niya si Ryder na makakain. Pinainit niya pa yon para mas masarap. Bago siya nagpunta sa opisina nito. Hello po, General Sandejas? Tawag ni Zara kasabay ng marahan niyang pagkatok sa pinto bago niya yun dahan-dahang binuksan.
Pagkapasok ni Zara sa loob ng opisina, sobrang tahimik doon. Hanggang sa dumapo ang tingin niya kay Ryder na nasa mesa at nakayuko. Natutulog ito na siyang dahilan para sipatin ni Zara ang lalaki na tutulog. Napakurap-kurap pa siya. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Nung una ko siya nakita dito sa base headquarters, muntik nang malaglag yung puso ko, pati panty ko. Kung di lang ako pinakilala ni Captain Alex sa kanya, paniguradong hindi na ako matitinag pa. Tapos ngayon, nagagawa ko ng tignan siya ng ganito kalapit. Ang swerte-swerte ko. Kinikilig na sabi ni Zara sa sarili niya. Dahan-dahan niyang inilapag ang dala niyang tray sa mesa ni Ryder bago siya mas lalong lumapit para titigan ang mukha ng lalaki. Marahang ipinaglandas ni Zara ang kanyang daliri sa ilong ni Ryder habang may ngiti sa labi niya. Ang bango-bango din niya. Kung ganitong lalaki mapapangasawa ko, hindi ako magrereklamo. Sa galing niya, talino, sino ba namang aangal pa? May bonus pang gwapo at cute na quadruplets. Sobrang-sobra na kapag nagkataon na naging kami. Nangangarap na sabi pa ni Zara kasabay ng pagbuntong hininga niya. May problema ba? Kasabay ng pagmumulat ng mata ni Ryder ay ang pagtili ni Zara. Nawalan pa si Zara ng balanse, dahilan para muntik siyang bumagsak sa sahig kung hindi lang siya mabilis na inabot ni Ryder sa bewang at hinapit siya nito palapit. Are you okay? Tanong pa ni Ryder pagkatapos nito masiguro na nahawakan niya ng maayos si Zara. Ayos lang po ako, General. Sorry po. Taranta at nahihiyang sagot ni Zara pagkatapos umatras siya para lumayo kay Ryder dahilan para mabitawan siya ng lalaki. Pasensya na rin, nagulat ata kita dahil sa biglaan kong pagsasalita. Hindi ko lang matiis na magpanggap na tulog dahil sa presensya mo. Pag-amin ni Ryder na siyang dahilan para lumaki ang mga mata ni Zara. Nagpapanggap po kayong tulog? Hindi makapaniwalang tanong ni Zara. At naisip niya ang ginawa niyang paglandas ng daliri sa ilong ni Ryder. Mabilis na namula ang pisngi ni Zara. Sa sobrang kahihiyan, kaagad namang nabasa ni Ryder ang dahilan kaya ito namumula. Matangos ba ang ilong ko? Gusto mo? May halong biro sa tono ng boses na tanong pa ni Ryder. Dahilan para mabilis na mapatalikod si Zara. Ni hindi napansin ni Zara na ibang-iba kung makipag-usap si Ryder kapag siya ang kaharap. Kung sa iba, seryoso ito at halos nakasimangot lang palagi. Kay Zara, nagagawa nito magbiro at ngumiti. Pasensya na po talaga. Aalis na po ako. Nagatid lang po ako ng pagkain. Tapos, Tapos hinawakan po kita kasi sobrang nagagupuhan ako sa'yo. Gusto niya sanang idagdag ang mga salitang yon. Pero, itinikom niya na lang ang kanyang bibig. Pagkatapos, mabilis siyang umalis habang naiwan naman si Ryder na may ngiti sa labi. Hinaplos ni Ryder ang sariling ilong habang inaalala kung paano yan haplosin ni Zara. Ang cute niya. Naiiling na sabi ni Ryder sa sarili at natawa na lang. Nakidnap ang mga bata? Sigaw ni Felix. Nasa loob ng opisina ni Ryder ang mga ito. Kasama nila si Alex at ang isang cashier sa convenience store kung saan bumili ng ice cream ang quadruplets. Nakita ko po, sir, kung paano sila ipinasok sa van. Hindi po marinig sa loob pero bago po dumating ang mga kumuha sa kanila, may kasama po silang babae na tinatawag po nilang Nurse Zara. Iyon din po ang nagbayad ng mga ice cream nila. Nung nasa labas na po sila, bigla pong umalis yung nurse at naiwan po yung 4 na nag-uusap po at kumakain pa rin ng ice cream. Hanggang sa dumating po yung van at kinuha po sila. Kitang-kita ko po kung paano nagpumigla sa mga bata. At may sinisigaw din po sila pero hindi ko marinig mula sa loob. Paglalahad ng cashier sa lahat na nakita niya. Natakot po ako, sir. Kaya hindi po ako nakalabas kaagad. Nataranta din po ako kaya hindi po ako kaagad nakahingi ng tulong. Dagdag na sabi pa nito habang nanginginig ang katawan dahil sa takot at kaba. Ayos lang yun. Huwag na ho kayo mag-alala at hindi po namin pababayaan ang mga batang yun. Narito ho ang ama nila. Kaya panigurado hong
Walang masamang mangyayari sa kanila. Salamat po. At nagawa niyo ito ibalita sa amin. Sa ngayon ho, umuwi muna kayo para makapagpahinga kayo. Marahang sabi ni Alex bago niya ito sinamahan palabas ng opisina. Naiwan sina Felix at Ryder sa loob. Si Ryder naman kunot ang noo at hindi man lang mabakasan ng pag-aalala ang muka para sa mga anak niya. Anong ekspresyon yan, pre? Nakidnap ang mga anak mo, okay? Nakidnap. Sa ekspresyon ng mukha mo parang gumala lang kung saan yung mga anak mo Hindi mo man lang ba naintindihan yung sinabi ng babaeng cashier kanina? Kinuha ang mga anak mo ng mga lalaki na kaitim. Ipinasok sila sa van, okay? Sunod-sunod na sabi ni Felix kay Ryder na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha. Yun na nga, Felix. Hindi mo man lang ba naisip kung paano nakidnap ang mga anak ko? And that cashier. Sinabi niya kaninang sumisigaw ang mga anak ko. My quadruplets are shouting for what? Help? Sarkastikong tanong ni Ryder. Dahilan para matauhan bigla si Felix. Bakit nga ba sila sisigaw ng tulong? You trained them yourselves. Magagaling sila sa martial arts. Paniguradong bago pa makalapit sa kanila ang mga taong nakaitim, naitumba na nila lahat ng mga ito. Kaya bakit wala silang ginawa? Ang mga anak mong yun? Walang ginawa kahit ano at hinayaan ng mga lalaking yun na kunin sila? Kunot noong tanong ni Felix. I'm not scared for my quadruplet's life. Mas kailangan ko pa atang ikatakot ang buhay ng mga taong kumuha sa kanila. Naiiling na sabi ni Ryder at napabuntong hininga na lang. Bago pa man makapagsalita muli si Ryder, marahas na bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok doon si Zara na pinagpapawisan at bakas sa mukha ang takot at kaba. Talaga bang nakidnap ang mga bata? Tanong niya. Nang hindi magsalita si Ryder at Felix, kaagad nang hina ang tuhod ni Zara. Bumigay yon, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Mabilis na nilapitan ni Ryder si Zara at binuhat ito ng walang pagdadalawang isip. Hindi mo kasalanan nangyari, okay? Kung yan ang iniisip mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil hindi ikaw ang dahilan kaya sila nakuha. Umiling-iling ang babae. Umalis ako. Iniwan ko sila sa harap ng convenience store para pumunta sa'yo. Lumabas ang katotohanan. Nung una natigilan pa siya pero wala na siyang choice kundi umamin. Para sa kanya siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang mga bata, kung bakit nakidnap ang mga ito. Kung sinama ko lang sila, sana hindi mangyayari yun. Paano kung may nangyaring masama sa mga bata? Paano kapag napahamak sila? Naiiyak na tanong ni Zara. Hindi makalma si Zara, kaya tinapik-tapik naman ni Ryder ang likod niya. Para kay Zara, kasalanan niya ang nangyari. Wala kang kasalanan. Maililigtas din natin ang mga bata. Sa ngayon kumalma ka. Nanginginig ka ng sobra, Zara. At doon lang natauhan si Zara. At natanto niyang buhat-buhat siya ni Ryder. Mabilis kumalat sa buong pisngi niya ang pagkapula ng kanyang muka. Bakit niyo po ako binuhat? Kaya ko naman po, sir. Maayos na po ang tuhod ko. Nahihiyang saad niya. Doon lang din natauhan si Ryder at hindi siya nag-isip kanina nang lapitan niya si Zara at buhatin. Agad niya itong binaba bago siya napatikim. Sa ngayon magpahinga ka muna. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Nandito rin tayo sa kampo kaya paniguradong maraming pwedeng makakatulong sa atin. Sa ngayon, gusto kong kumalma ka muna. Walang masamang nangyari sa mga bata. Pinalaki ko silang matatag at walang takot sa kahit sino. Sabi na lang ni Ryder. Ni hindi makatingin si Ryder ng diretsyo kay Zara. Sige po. Babalik po ako dito bukas. Sasamahan ko po kayo sa paghahanap sa mga bata. Wala man po ako maitutulong masyado pero hindi po ako mawawala. Sagot ni Zara bago nagpaalam na aalis. Nang makalabas na si Zara, kaagad na paupo si Ryder. Nahilamos niya ang mukha niya at pagkatapos napatitig sa mga kamay niya. Parang naging estatwa ako bigla. Ni hindi niyo man lang ako naalala?
na nandito? Bigla ako naging invisible. Naiiling na sabi ni Felix habang nakangiti, kaya napaigtad naman si Ryder. Nalaglagan pa nga ni Felix na naging reaksyon nito. Talagang kinalimutan ako ng gago. Nag-uusap lang kami kanina tapos dumating lang si Zara, nakalimutan na kaagad ako. Hindi makapaniwalang reklamo ni Felix sa likod ng kanyang isipan. Aminin mo nga sa akin ang totoo, pre. May gusto ka ba kay Zara? Nakapamewang na tanong ni Felix kay Ryder. Hoy, General Sandejas, umamin ka sa akin. Ano to? Naging magkaibigan tayo na ilang taon pero itatago mo pa sa akin yung ganitong klase ng bagay? Dagdag na angil pa ni Felix, dahilan para mapabuntong hininga si Ryder. Oo, gusto ko siya. Ano, may problema ka ba dun? Laglagan pa nga ni Felix na napatingin sa kaibigan. Pagkatapos umiiling-iling siya habang natatawa. Binabawi ko na ang sinabi ko. Anak mo nga ama ngayon. Nagmana sa iyo eh. Umismid si Ryder sa sinabi ni Felix. Pagkatapos, napaisip si Ryder tungkol sa nangyari sa mga bata. Samahan mo nga ako sa convenience store. Paniguradong may CCTV malapit sa kung saan nakuha ang mga anak ko. Tignan natin yon. Tura ni Ryder at kaagad tumayo para umalis. Sumunod din kaagad sa kanya si Felix. Pagkarating nila sa convenience store, agad nilang kinausap ang cashier na nandun. Ibang cashier na naman ang nandun dahil pinauwi ang nauna dahil sa nasaksihan nito. Hindi kasi ito makapagtrabaho ng maayos dahil sa takot. Ito po ang kuha ng CCTV kanina, kung kailan nakuha ang mga anak mo, General. Mabilis na tinignan ni Ryder ang kuha ng CCTV. Tulad ng sabi ng cashier kanina, kasama pa nga ng mga quadruplets si Zara. Hanggang sa umalis ito at naiwan ng 4. May pinag-uusapan ng 4 na bata pero nakatalikod ang mga ito sa CCTV, kaya hindi mabasa ni Ryder sa bibig nito kung anong sinasabi ng mga ito. Hanggang sa bigla na lang dumating ang van doon at tumaas ang kilay ni Ryder. These dangerous quadruplets. Talagang ginawa nilang bagay na to para lang sa love life ko? Naiiling na tanong ni Ryder sa kanyang sarili pagkatapos na makita ang huling parte ng CCTV. Sa parting yon, binuhat ang 4 at ang panganay sa lahat na si Brennan humarap sa CCTV. Mukha itong sumisigaw pero wala itong boses habang nagsasalita. Daddy, gagala lang kami. Mag-enjoy ka po muna kasama si Zara. Dapat po pagbalik namin, may mami na po kami. Yun ang sinabi ni Brennan. Yan lang po ang nakuha ng CCTV namin, sir. Wala na ho kami mahanap sa iba. Pwede bang pakiplay ulit? Mabilis pumayag ang cashier sa sinabi ni Ryder. At muli nitong inulit ang video. Sinuri muli ni Ryder ang buong kuha ng CCTV hanggang sa may mapansin siya ulit. Na kay Brennan ang atensyon ni Ryder kanina. Kaya hindi niya napansin ang ginagawa ni Riley habang sumisigaw ito. Please pause. Utos ni Ryder na kaagad ginawa ng cashier. Mariing tinitigan ni Ryder ang hintuturo ni Riley habang sumisigaw ito. He is pointing to his necklace. Wait, necklace. A tracker. Hinuha ni Ryder at wala sa sariling napangiti na lamang. Dahil nahanap na ni Ryder ang kailangan niya, nagpasalamat siya sa cashier bago sila lumabas ni Felix doon. Your kids are scary, man. Hindi ko ata gugustuhin na magkaroon ako ng quadruplets sa tulad nila. Natatawang sabi ni Felix pagkatapos sabihin ni Ryder ang ginawa ng 4. Ni hindi ko alam na alam ng mga bubwit na yon ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Zara. And they're trying to matchmake me now in a very dangerous way. Tinakot pa nila ang babaeng gusto ko dahil sa ginawa nila. Paano ko na lamang sasabihin kay Zara na sinadya ng mga anak kong magpakidnap para mapalapit siya sa akin? Naiiling na saad ni Ryder. Gawan mo yan ang paraan, pre. Kung maaari, sabihin mo na lang kay Zara ang totoo. Plus points din ang pagiging honest. Sige ka, kapag nalaman ni Zara na nagsinungaling ka, paniguradong magagalit yon. Ayos lang kung yung mga bata ang kagalitan niya kasi super cute na mga anak mo. Paniguradong kakalma rin siya agad. Pero pagdating sa'yo, di natin sure.
Baka, di ka napansinin nun pagkatapos. Pananakot ni Felix. Ano ba alam mo sa babae? Wala ka pa ang girlfriend. Mag-girlfriend ka muna o mag-asawa, saka ako maniniwala sa'yo. Paismid na sagot ni Ryder sa kaibigan. Pero napaisip din siya. Ayaw niya nga namang magalit sa kanya si Zara. Pero kapag sinabi niyang totoo, masasayang lang ang ginawa ng mga anak niya. Pero, hindi ko rin kakayanin kung iiwasan niya ako. 4 na taon ko rin itinago tong nararamdaman ko. Dahil natakot ako na biglain siya. Pero sa mga ginawa niya sa akin kanina, sa paghaplos niya sa ilong ko, sa pamumula ng pisngi niya, panigurado namang may nararamdaman siya para sa akin, di ba? Paniguradong gusto niya rin ako. Tura ni Ryder sa sarili niya. Magandang umaga po, General. Pinatawag mo raw ho ako? Kinakabahang tanong ni Zara kay Ryder pagkapasok niya sa opisina nito. Hindi pa rin po ba nahahanap ang mga bata, General? Nasa kapahamakan pa rin ho ba silang 4? Dagdag pang tanong ni Zara. Nakaagad naglumikot ang isipan, dahilan para mas lalo itong kabahan. Huwag kang kabahan masyado, Zara. Ipinatawag kita dahil may gusto akong aminin sa'yo. Seryosong sabi ni Ryder. Huminga si Ryder ng malalim at mariing sinalubong ang tingin ni Zara sa kanya. Wala sa panganib ang mga anak ko. Sinadya nila magpakuha sa mga taong yun dahil gusto nilang mapalapit tayo sa isa't isa. Dahil alam nila na gusto kita. Diretsahang pag-amin niya. Gulat na gulat naman si Zara. Ilang beses na nagbukas sara ang mga mata. Ho? Ano ho ibig niyang sabihin? At paano nila tayo paglalapitin sa ganung paraan? Nagbibiro lang ko kayo, General eh. Mabilis umiling-iling si Ryder. Hindi ako nagbibiro, Zara. Gusto kita, 4 na taon ang nakakalipas. Unang dating mo dito sa base headquarters. Hindi mo na ako matignan pa. Palagi ka rin nakadikit kay Alex. Kaya hindi kita makausap masyado. Hanggang sa napalapit ka sa mga anak ko. Mas lalo kita nagustuhan. Dahil alagang-alaga mo sila. At dahil nakikita ko na mahal mo ang mga anak ko. Gusto rin kita, Zara. Ginawa yan ng mga anak ko dahil alam nila na magsisisi kang iniwan mo sila doon. At gamit yun hindi ka aalis agad sa tabi ko para lang samahan ako na hanapin sila. Gusto nila tayong maglapit sa paraang yun. Pero hindi ko kaya magsinungaling sa'yo kaya inaamin ko na ang lahat. Pagpapaliwanag ni Ryder. Nasa mabuting kalagayan ng mga bata. Nag-iwan si Riley ng paraan para mahanap ko sila. May tracker sa kwintas niya at gamit yon. Pwede na natin sila mahanap. Kung nag-aalala ka na baka may nangyari sa kanila, sa tingin ko. Sa tingin namin. Mas kailangan mo mag-alala sa mga taong kumidnap sa 4 para namang hindi mo nakita kung paano makipag-sparring yung quadruplets na yon. Sa ibang tao kapag nandito sila sa kampo, di ba? Pagpapatuloy ng kapapasok lang na si Felix. Tumalim ang tingin ni Ryder kay Felix dahil pinutol nito ang dapat ay sasabihin niya. Sorry pre, pero pwede mamaya na kayo mag-usap tungkol dyan. Nahanap ko na kasi kung saan sila eh. Naghahasik na ng lagi mga anak mo doon. Kapag di natin sila kinuha, baka kumalat sa buong lugar ang tungkol sa delikado mong quadruplets. Pagpapaliwanag ni Felix dahilan para sumiryoso ang muka ni Ryder. Boss, nandito na kami. Nandito na rin ang mga bata na kuha namin. Swerte natin ngayon, boss. Sigaw ng isa sa mga lalaki na siyang may hawak kay Brennan. 4 na bata ho nakuha namin, boss. Malulusog. Kaya paniguradong malaking pera makukuha natin sa kanila. Ngiting-ngiti, nasabi pa ng isa na may hawak kay Riley. Talagang malulusog kami. Palagi kaya kami pinapakain na maayos. Singit ni Stefan na siyang nakasimangot habang nililibot ang tingin sa paligid. Aba, bata pa ang isang to ah. Hoy Totoy, manahimik ka na lang dahil ito na magiging huling araw mo dito sa mundo. Di mo ba alam kung nasan ka? Nandito ka sa teritoryo namin. Dito dinadala mga batang kinukuha namin. Nakangising sabi ng may hawak kay Brennan. Sinong tinakot nyo? Di wala nga kayong mga baril. Tapos sa tingin nyo kailangan namin matakot sa inyo. Ismid ni Zayden, na siyang kanina pa nagmamasid sa paligid niya. Mula pagpasok,
hanggang makarating sila sa taong tinatawag ng mga ito na boss. Wala man lang silang makita na may taong may hawak na armas. Puro mga malalaking tao lang at hindi rin ganun karami. Mula sa pinasukan nila, 20 lahat ang taong naroon sa gusaling yon. Nakakatawang batang to Nasobra niya ata kayo sa panonood ng superhero movies. Huwag kayong mag-alala, may anesthesia naman. Di ganong masakit kapag kinuha na sa inyo ang puso't atay nyo. Nakangising sabi nito. Ipasok niyo ng mga batang yan sa kulungan nila. Hatidan niyo ng pagkain para masigurong malusog at busog sila palagi. Dagdag na sabi ng lalaking tinatawag ng mga ito na boss. Masusunod boss, tiba-tiba na naman tayo nito. Anang isa at marahas na hinila si Riley. Kaagad napansin ni Zayden, kaya nagkasalubong ang kilay niya. At nang muling malakas na hilahin ng lalaki si Riley, naputol na ang litid ng pasensya ni Zayden. Malakas na inapakan ni Zayden ang lalaking may hawak sa kanya. Dahilan para mapasigaw ito ng sobrang lakas. Hindi lang yun, dahil malakas na hinila ni Zayden ang braso nito at tinuhod ang pagmumuka nito. Zayden! Angil ni Stefan dahil nabasag na ang acting nila dahil sa ginawa ni Zayden sa lalaking may hawak dito. Hay nako, ang ganda-ganda pa naman sana ng acting ko. Tapos nasira ka agad? Buntong hininga na sabi ni Riley. It was your fault. Ginalingan mo masyado. Nainis si Zayden nang marahas kang hilahin. Tura ni Brenna na siyang ikinaawang ng labi ni Riley at kalaunan bigla itong napangiti. Sabi ko na nga ba ako ang favorite na kakambal natin. I love you, Zayden. Saad ni Riley sabay tawa, kaya napailing-iling na lang ang iba. Laglag ang panga ng lalaking kumidnap sa kanila. Sa isang iglap, na itumba ni Zayden ang malaking lalaki na may hawak sa kanya kani-kanina lang. Sino kayo? Sigaw ng boss ng quadruplets na nagkanya-kanyang ngisi. Siyempre, di namin sasabihin yan. Hulaan niyo muna o pwede rin kaming pilitin. Sagot ni Stefan at binaliktad ng walang kahirap-hirap ang lalaking may hawak sa kanya bago ito malakas na inapakan sa dibdib. At bago pa man makagalaw ang mga taong may hawak kina Riley at Brennan, natumba na rin ang mga ito. Napaatras sa takot ang ibang mga lalaking nakaitim na nasa gusaling yon. Boss! Boss! Mga buwisit kayo? Saan nyo nakuha mga batang to? Putol ng tinatawag nilang boss sa tauhang nagsalita. Nakuha ho namin sa harap ng isang convenience store, boss. Hindi namin alam na magagaling sila makapaglaban. Takot na sabi ng isa sa mga kasamang kumuha sa quadruplets kanina. Mga inutil! Wala kayong silbi. Hulihin niyo silang 4. Wala kayong ititira kahit isa sa kanila. Sigaw ng boss, dahilan para sumugod ang mga tauhan nito. Excite ako bigla. Magkakaroon tayo ng ganito klaseng experience. Pagbalik natin, hihingin ko talaga kay daddy yung baril na gusto ko. Ngiti-ngiti na sabi ni Stefan, bago tumalon para salubungin ng isang malakas na sipa ang lalaking lumapit sa kanya. Manghihingi din ako ng ice cream kay daddy. Dapat 10 ang ibigay niya sa akin kasi kinuha niya rin sa akin si Nerzara. Dapat bigyan niya ako ng compensation. Tumatangutangong sabi ni Riley bago sinalubong ng suntok ang taong umatake sa kanyang likod. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso nito at walang kahirap-hirap na binaliktad. Kayong dalawa, kung ano-anong gusto niyo hingin kay daddy. Panigurado pagka-uwi natin, pagagalitan niya muna tayo sa kalokohan nating to Ihanda niya na mga sarili niya sa galit niya. Naiiling na sabi naman ni Brennan sa mga kakambal niya. Swabe ang mga galaw ni Brennan. At lahat ng lumalapit sa kanya, walang kahirap-hirap niyang napapatumba. Tapusin na lang natin to. Napapagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Reklamo ni Zayden na sinang-ayunan ng mga kapatid niya. Pagkatapos ng ilang minuto, pinalilibutan na nila Brennan, Zayden, Stefan at Riley ang tinatawag na boss ng mga lalaking nakaitim kanina. Huwag niyo ako saktan, mga bossing!
Gusto niyo ba ng pera? Marami akong pera. Kaya kong bilhin lahat ng gusto niyo. Nauutal at takot na sabi ng boss na siyang tinawanan ni Stefan. Takot ka pala eh. Kala mo siguro ang hina namin oh. Acting lang namin yun. Ang utu-utu nyo naman. Utu-utu na ako. Kasalanan ko lahat. Parang awan nyo na. Huwag nyo ako saktan. Ibibigay ko lahat ng gusto nyo. Tura ng boss na siyang ikinataas ng kilay ni Zayden. Di namin kailangan ng pera mo. Ano? Pero nyo na galing sa paggawa ng mga maling bagay. Ilang bata ang nawala ng buhay dahil sa ginagawa nyo. At ilang mga magulang ang nagluksa dahil sa pagkawala ng mga anak nila. Pero, kahit kailan, hindi kayo nagsisi sa ginawa nyo. Hindi kayo mga tao, mga halimaw kayo. Puno ng diin, nasabi ni Zayden dito. Tama ang kakambal ko. Mahilig ako sa ice cream pero sa pagkakataon na to, hindi mo ako mautos sa pagkain o sa pera. Ang mga tulad nyo, dapat kinukulong. Hindi dapat kayo pinapalaya. Sang-ayon ni Riley sa sinabi ni Zayden. Naglakad si Brennan sa harap ng boss at tinignan nito mula ulo hanggang paa bago binigyan ng madilim ng ngisi. Para ito sa lahat ng ginawa mong masama. At pagkatapos, nang sinabi ni Brennan, binigyan niya ng malakas na suntok sa muka ang boss na yon. Dahilan para mapadaing ito. Nang muli itong bumangon, sumalubong naman dito ang kamao ni Stefan. At sa muling pagbangon nito kamao ni Zayden. Hanggang sa kamao ni Riley ang panghuling dumapos sa mukha nito. Kaya tuluyan na itong nawala ng malay. Itali na natin sila. Sa ngayon, dito na muna tayo. Pero hanapin muna natin yung mga batang nakuha nila para mapakawalan natin. Paniguradong pagkatapos ng isang araw, malalaman agad ni Daddy kung nasan tayo. Kaya hindi rin tayo magtatagal dito. Tura ni Brennan pagkatapos niyang masiguro na wala ng malay ang tinatawag na boss ng lahat kanina. Sige, saka may pera ako dito. Pwede tayo manghiram ng phone sa kanila para makapag-order tayo ng pagkain. Ngiti-ngiti na sabi ni Riley na kahit nasa ganoong sitwasyon, hindi pa rin nakakalimot tungkol sa pagkain. Pagkatapos itali ng quadruplets ang 20 katao sa loob ng gusaling yon, kasali na rin ang boss, hinanap nila kung saan ang ibang mga bata. Wala nang ibang mga bata sa paligid. Paniguradong naibenta na nila, kaya siguro para sa kanila, jackpot ang pagkuha sa atin dahil 4 tayo. Balita ni Stefan pagkatapos nilang magkita-kita ulit. Wala din ako mahanap ng mga bata. Tama si Stefan. Paniguradong naibenta na nila yung ibang bata. Kung noong nakaraang araw pa siguro tayo, paniguradong natulungan natin yung iba. Malungkot na saad ni Riley. Huwag kang mag-alala, Riley. Nakuha natin mismo yung nangunguha ng bata. E di kahit papaano nabawasan na yung mga taong tulad nila. Kung gusto nyo, maging katulad tayo ni Daddy paglaki nyo. Iligtas natin ang mga tao at protektahan sila nang sa ganon. Wala nang paghihirap na dumapos sa buhay nila. Nakangiting saad ni Brennan para mabawasan ang lungkot na nararamdaman ng mga kapatid niya. Tama si Brennan. Kung gusto niyong magligtas pa ng maraming tao, maging pulis kayo o sundalo, paniguradong matutuwa si Daddy kapag tulad niya, pinotektahan din natin ang bayan natin mula sa mga taong may masasamang balak sa iba. Pagsang-ayon ni Zayden sa sinabi ni Brennan. Sa gabing yun, nakaramdam ng kalungkutan ng magkakambal dahil sa nangyari. Pero dahil din doon, kaya ginusto nilang mas lumakas pa para maprotektahan ng ibang tao. Kinabukasan, nagising na lamang sina Zayden, Brennan, Stefan at Riley nang makarinig sila ng mga ingay. Bilisan mo, ang sakit-sakit na! Boss, di ko maalis ang tali. Kanino ko pa sinusubukan pero sobrang higpit talaga ng pagkakatali nila eh. Di ako makagalaw. Inutil ka, buisit. Kung di lang kayo pumalpa kahapon, hindi tayo magkakaganito ngayon. Isang kahihiyan na matalo ng mga bata. Iminulat na ng quadruplet sa mga mata nila. Sabay-sabay din na bumangon ng 4 kaya napasigaw ang mga kalalakihang nandun. Huwag kayo lalapit! Hindi ako natatakot sa inyo! Sigaw ng tinatawag na boss, kaya tumawa naman ang 4. Huwag kayong lalapit! Hindi ako natatakot sa inyo!
Panggagaya ni Stefan sa lalaki bago siya mas lalong natawa. Akala ko ba malalakas po kayo mga totoy? Bakit po kayo namumutla kung ganon? Ayos lang po ba kayo? Kung gusto niyo pang gumaan ang pakiramdam niyo, halika dito. Dagdag na sabi pa ni Stefan. Gusto lang namin na buhay mga bata. Trabaho lang lahat yun. Kapag pinakawalan niyo kami ngayon, hindi na namin kayo guguluhin pa. Sa susunod, hindi na namin kayo kukunin. Di naman po yan ang gusto namin eh. Ang gusto po namin tumigil kayo sa ginagawa niyo. Mali ho yung pangingidnap at magpatay ng mga bata na kukuha niyo. Bakit hindi ho niyo maintindihan na nagkamali kayo? At hindi marangal yung trabahong ginagawa niyo. Kunot noong putol ni Riley sa boss. Kasalanan niyo ang ginagawa niyo, kaya nararapat lang na makulong kayo. Kung gusto niyong bumawi, bumawi kayo sa kulungan. Kung hindi pa rin kayo nagbago, habang buhay na kayo makukulong, dahil hanggat nabubuhay kaming apat, hindi namin kayo kalilimutan. Pagbabanta ni Brennan sa mga ito. Di namin kayo pakakawalan, no? Magutom kayo dyan. Pagdating ng 1 o 2 araw, may susundo na sa amin dito. Kaya paniguradong makukulong din kayo. May pagkain sa kulungan kaya tiis-tiis muna kayo, ha? Nang aasar na sabi ni Riley sa mga ito. Nag-order ulit ng pagkain ng quadruplets gamit ang cellphone na hinak ni Riley. Muling nagtaka ang nag-deliver ng pagkain pagkatapos bumungad ng 4 sa kanya sa labas ng gusali. Pero hindi naman ito nagtanong pa. Kain tayo! Yum! Pang-aasar pa ni Riley sa mga nakatali nilang bihag. Huwag mo na nga silang asarin pa, kumain ka pa. Saway ni Zayden sa kakambal na humagikgik lang. Nagkalapit na kaya sina Daddy at Nerzara? Siguro naman, hindi na humihiwalay si Nerzara kay Daddy ngayon, no? Gusto ko nang magkaroon ng mami. Sana si Nerzara maging mami natin kasi ang bait-bait niya sa atin palagi. Lahat sumang-ayon sa sinabi ni Stefan. Ayos na sa akin na kay Daddy na si Nerzara, pero dapat bilan niya ako ng ice cream kahit siya na ang numami natin. Tapos gusto ko rin maglaro, magpunta sa beach. Si Daddy kasi always nasa office niya, ang boring-boring dun at ang tahimik pa. Gusto ko nang may white sand at dagat. Ngiti-ngiti, nasabi ni Riley na nag-i-imagine pa. Gusto ko din ang ganun, sana nga. Naging sila na habang nandito tayo. Di naman siguro duwag si Daddy, di ba? Sabi naman ni Brennan. Nasa ganoong sitwasyon ng 4, nang biglaang may sunod-sunod na pumasok sa loob ng gusali. Walang mga armas sa mga ito. At kaagad nila nakita ang mga taong yon. Daddy, Nerzara, Uncle Felix! Sabay-sabay na sigaw ng quadruplets. Sa tingin ba ninyo tama ang ginawa nyo? Istrikto ang tanong ni Ryder sa mga anak na nakangusong nakaluhod sa harap niya. Hindi po, Daddy. Sorry po. Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Muntik na kayo mapahamak at hindi ba alam kung paano nag-alala ng sobrang Nerzara sa inyo? Dagdag na sabi ni Ryder, kaya mas lalong napayoko ang quadruplets. Dito lang kayo. Walang lalabas hanggat di kayo nagsisisi sa ginawa nyo. Pagpapatuloy ni Ryder bago tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Ryder, nanatiling nakaluhod ang 4. Nanatiling nakayuko ang ulo nila hanggang sa marinig nila ang dahan-dahan na pagbukas ng pinto. Ayos na ba kayo? Sabay-sabay na nag-angat ng tingin ng 4 sa narinig nilang marahang tanong na yon. Nerzara! Ngiti-ngiti na tawag ni Riley sa dalaga. At kaagad tumakbo papunta rito. Wow! Ice cream? Para sa amin po ito? Dagdag pang tanong ni Riley pagkatapos makita ang hawak na ice cream ni Zara. Kasi may ginawa kayo mabuti. Nakakulong na ngayon yung mga lalaking tinalo nyo. Galing-galing talaga ng mga babies ko. Sagot ni Zara habang matamis na matamis ang ngiti sa labi. Di ka pa galit sa amin? Nagpakidnap po kami kasi gusto namin na magkalapit kayo ni Daddy. Hindi po namin alam na sobra ka po nag-alala sa amin. Nakangusong sabi ni Stefan, kaya napatawa si Zara. Hindi naman ako galit. Nagpapasalamat na lang ako na safe kayong 4.
at may ginawa pa kayo mabuti para sa ibang tao. Ngayon, nabawasan na ang ibang masasamang tao sa mundo dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. At tungkol naman sa nararamdaman namin ng daddy nyo, amin na yun. Pag-uusapan namin ang tungkol sa bagay na yun. At sa susunod, huwag na kayong gumawa na ganitong klase ng stunts, ha? Marahang sabi ni Zara sa apat. Tumangutango naman ang mga ito. Promise po, hindi na kami uulit. Sabay-sabay na sabi ng quadruplets. Nagkanya-kanya ng mga ito sa pagkuha ng ice cream. At kumain na rin, habang nakangiting nakamasid lang sa kanila si Zara. O sige, kumain na kayo. Mula pagkabalik nyo, pinagalitan na kayo ng daddy nyo. Mamaya pagbalik niya, kakausapin ko siya para hindi na kayo paggalitan, okay? Bakit di mo ako kausapin ngayon? Libre ako ngayon. At wala akong ginagawa. Kaya ngayon ang tamang oras para mag-usap tayo. Mabilis na napasinghap si Zara. At napatayo pa. Dahilan para tumama ang katawan niya kay Ryder. Muli, nawalan siya ng balanse. Pero bago siya tuluyang bumagsak, nahawakan na naman ni Ryder ang bewang niya. Ay! Kiss! 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 Sabay-sabay na sabi ni Stefan at Riley. Pagkatapos, masaksihan ang nangyari sa pagitan ng daddy nila at ni Nurse Zara. General, nandito pa pala kayo. Nauutal na sabi ni Zara bago kaagad lumayo sa lalaki. Sabi mo kakausapin mo ko. Ayaw mo na ba akong kausapin dahil nandito na ako? Hindi naman po sa ganon. Pero may mga bata po, baka kung ano isipin nila dahil sa pag-uusap nating to. Mas mabuti po, bumalik na lang ako sa susunod. Kabadong saad ni Zara. Brennan, Stefan, Zayden, Riley, finish your ice cream and cover your ears. Putol ni Ryder kay Zara na napakurap-kurap pa. Sa gulat ni Zara, kaagad tinapos ng quadruplets ang pagkain ng ice cream bago tinakpan ang tenga nila. Hindi na nila tayo maririnig nito. Now, anong gusto mo sabihin? Is it about my confession? May sagot ka na ba tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ryder. Noong una kinakabahan siya dahil sa ginawa ng kanyang mga anak, ngunit ngayon wala na. Kailangan malaman ni Ryder kung pareho ba sila ng nararamdaman ni Zara. Seryoso ka ba sa sinabi mong yun, General? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Kaya kumunot ang noon ni Ryder. Mukha ba ako nagbibiro sa mga mata mo, Zara? Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo yun at seryoso. Gusto kita. Gusto rin kita maging ina ng mga anak ko. At na magiging anak pa natin kung hahayaan mo. Gusto kitang pakasalan, Zara. Naintindihan mo ba? Sunod-sunod na sabi ni Ryder. Dahilan para magulantang si Zara. Pero, General, nurse lang ako dito sa kampo. You save lives, Zara. Hindi ka basta-basta nurse lang. Sa gera, ikaw ang nagbibigay lunas sa amin, kasama ang iba mong kasamahan. At mataas ang tingin ko sa iyo, Zara. Gusto kita. Kung pagbibigyan mo ako, patutunayan ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Gusto ko rin po naming maging mommy na Zara. Sana po hindi niyo tanggihan si Daddy. Singit ni Stefan na kanina pa nakikinig. Kung ayaw mo rin naman po kay Daddy, hintayin mo na lang po ako. Na Zara, pwede mo po akong pakasalan kapag pwede na. Singit ni Riley. Hindi na napigilan pa ni Zara na matawa habang nakatingin sa mga ito hanggang sa mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kapag hindi mo napatunayan ang sarili mo, bibitawan kita, ha? Marahang sabi ni Zara na siyang ikinalaki ng mga mata ni Ryder hanggang sa napapikit ito habang may ngiti sa labi. Yes, yes, hindi ka magsisisi. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na bitawan ako. Sigaw ni Ryder bago binuhat si Zara na siyang napatili. Better luck next time ka na lang, Riley. Sa susunod, yung kaedad mo naman. Pang-aasar ni Stefan sa kakambal at tinapik pa ang balikat nito. 8 years later, General Sandejas, ang mga anak mo.
Napabuntong hininga si Ryder sa narinig niya. 15 anyos na ang mga anak niya. Pero naririnig niya pa rin ang pangalan niya kapag may ginagawa ang mga ito. Bakit ka lumapit sa kapatid namin? Anak ka ng isang sergeant pero wala kang karapatan lumapit sa kapatid namin. Alam mo kung sino ka? Panigurado kapag tinulak ka namin, tumba ka agad. Taas kilay na sabi ni Stefan sa batang lalaki na nakikipag-usap kanina sa bunso nilang kapatid na si Jessenia. Yun lang naman ang bumungad kay Ryder pagkatapos niyang puntahan kung nasa ng mga anak niya. Saka malakas ka ba ha? Kaya mo bang protektahan ng kapatid namin? Kapag may nanakit sa kanya, wala kang ganong klaseng kakayahan, huwag kang lumapit-lapit sa kanya ha, kundi tigo ka sa amin. Nagbabantang sabi ni Riley. Kuya, what's tikok? Tanong lamang ng 5 taon na si Jessenia sa mga kapatid niya. Teenager word yon, darling. Saka na kapag teenager ka na. Tuturuan kita ng maraming words, promise. Ngiti-ngiti, nasagot ni Riley sa kapatid nilang kaagad ding ngumiti. Pagkatapos, muling ibinaling ng quadruplets ang tingin nila sa batang lalaki nasa harap. Kung di mo kami kayang talunin sa sparring, huwag ka nang umasa makakausap mo yung kapatid namin. O ako sa'yo, lumayo-layo ka sa kanya. Mga batang babae lang pwede makapaglaro sa kapatid namin ha. Muling sabi ni Stefan. Dahil sa sinabi ng quadruplets, biglang umiyak ang batang kaharap nila. Sobrang lakas ng iyak nito, kaya napangiwi si Riley at Stefan. Ang iyakin, di talaga siya pwede sa kapatid natin. Ayaw ko nang iyakin at baka mahawa ang prinsesa natin. Angil ni Riley na sinang-ayunan naman ni Stefan. You! 4! Buntong hiningang sabi ni Ryder. Dahilan para mapansinan ng quadruplets ang presensya niya. Mabilis na nagkatinginan ng mga ito at bumaba rin ang tingin nila sa batang pinaiyak nila bago muling napatingin ulit sa ama nila. Daddy! Handsome Daddy! Ngiti-ngiti na tawag ni Jessenia sa ama at nagpabuhat dito. Office! Now! Sabay-sabay na payuko ang 4 bago sinunod ang ama nila. Nang makapasok sila sa opisina, naroon ang kanilang mami Zara. Oh, saan kayo nanggaling? Ba't kayo nawala bigla? May nangyari ba? Marahang tanong ni Zara sa mga ito. Kaagad ding napansin ni Zara ang nakayuko na quadruplets. May ginawa na naman ba kayo? Ba't mukha kayo napagalitan? Mami, what's tigok? Inosenteng tanong ni Jessenia sa ina na nagulat dahil sa sinabi niya. Where did you get that word, baby? Tanong ni Zara sa anak. From her brothers, of course. May inaway na naman ang mga kambal na yan. Dahil lang lumapit sa kapatid nila, hindi ko alam kung kailan matatahimik ang buhay ko. Dahil sa 4 na to. Sa palagi-lagi ba namang pagpapaiyak nila sa mga bata? Nakakainis na. Naiiling na reklamo ni Ryder. Napalingon si Zara sa quadruplets na nagkanya-kanyang iwas ng tingin sa kanilang ina. Ba't yung ginawa ang bagay na yon? Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Na hindi na kayo magpapaiyak pa ng mga bata. Halos buwan-buwan. May pinapaiyak kayo mga bata dito sa kampo. Kahit gusto lang naman nila makapagkaibigan sa bunso nyo. Ayos lang sa amin, Mommy. Makikipagkaibigan lang sila kay Princess. Pero narinig ko yung sinabi ng anak ni Uncle Felix kanina. Sabi niya, gusto niyang pakasalan si Jessenia. Tapos, balak niya pang sabihin yun kay Uncle Felix. Maktol ni Stefan. Ano? Ba't di niyo agad sinabi sa akin yan? Ang batang yun, makukurot ko yung anak ni Felix na yan sa singit. Agad na sigaw ni Ryder. At napakunot naman ang noo bigla ni Zara. Si Jessenia naman na walang kaalam-alam sa nangyayari, humagikik lang. Dahil sa biglaang pamumula ng muka ng kanyang ama. Teka lang, okay? Kumalma kayong 5? Walang magagawang maganda yung pagiging mainitin ng ulo nyo. Mag-usap tayo, okay? Saway ni Zara sa pamilya niya na handa nang sumugod kina Felix. Pero mahal, inaya na anak ni Felix si Jessenia ng kasal? Anong kasal? Hindi ako makakapayag. Na ang anak ni Felix na lang pa ang magiging asawa ng anak natin, di ako papayag. Reklamo naman ni Ryder. Dahilan para matawa si Zara.
Hay nako, maupo kayo, okay? Maupo tayong lahat. Wala tayong gagawin ngayong araw kundi magsaya. Mahal niyo naman si Mami, di ba? Makikinig kayo kay Mami, right? Nakangiting tanong ni Zara sa mga ito kaya napatango naman ang 5 kalalakihan sa buhay niya. Sa huli, kumalma ang lahat at nakalimutan din nila ang nangyari. Si Zara, nilambing-lambing ang asawa niyang si Ryder hanggang sa napuno ng tawanan ng buong lugar. Dahil sa paghahabulan ng mga anak nila, nakangiti lang silang dalawa na pinagmasdan ng mga ito. At alam nilang dalawa na kontento na sila sa buhay nila ngayon. The End.